Sa loob ng maraming taon, ang pulang laso o red ribbon ay naging simbolo ng pandaigdigang laban kontra HIV at AIDS. Ngunit sa bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan, ang laban na ito ay hindi lamang nakikita sa mga kampanya at seminar. Ito ay makikita sa pagkilos ng komunidad. Sa mga taong nagkaisa upang tugunan ang stigma, palawakin ang kaalaman, at gawing mas abot kamay ang serbisyong pangkalusugan. Isang kwento ng pakikipagtulungan, isang kwento ng pagbabago, isang kwento ng magandang pagsasanay sa kalusugan. Ayon sa Department of Health, ang isang good practice in health ay isang programang nagbibigay ng mabisang solusyon sa isang mahalagang suliraning pangkalusugan. Sa Brooks Point, isa sa mga kinahaharap na hamon ay ang patuloy na pangangailangan para sa HIV awareness, prevention, stigma reduction at mas malawak na partisipasyon ng komunidad. Batay po sa pinakahuling datos, meron ng humigit kumulang na 72 na italang kaso ng HIV sa bayan ng Brooks Point. So sa 72 na yon, mas mataas ang kaso ng mga lalaki kaysa sa mga babae. So ipinapakita po dito na patuloy na tumataas ang bilang ng mga kaso, kaya mahalagang paigtingin ang information campaign. Lumalaki ang kaso natin ng HIV dahil sa mga dating apps. Isa yon sa hindi natin mapigilan, no? Yung mga kabataan ngayon, nasa social media at hindi natin maiwasan at hindi natin mapigilan na humawak sila ng social media at dating apps. So isa sa mga naging challenges natin ay kung paano natin sila maikayat. Actually, yung karamihan naman ay educated na pagdating sa HIV, no? Pero pagdating sa testing, hindi sila masyadong naiengganyo na magpa-test. Bakit ako magpapa-test? Safe naman ako pagdating sa pakikipagtalik. Yung iba in denial, no? Hindi sila nagsasabi na hindi nila sinasabi na sila ay nakikipagtalik. Batid ng Municipal Health Office na hindi sapat ang serbisyo mula sa health sector lamang. Kinakailangan ng isang organisadong komunidad na magiging katuwang sa paghahatid ng impormasyon, suporta at pag-asa. Ang HIV response sa Brooks Point ay pangunahing nakabatay sa mga serbisyong ibinibigay ng MHO. Bagamat may mga umiiral ng programa para sa HIV prevention, testing, counseling at referral, nananatiling hamon ang mababang antas ng kaalaman ng publiko tungkol sa HIV, pag-iral ng stigma at diskriminasyon, at limitado yung participation ng komunidad sa mga gawaing pangkalusugan. Sa pagsusuri ng sitwasyon, natukoy ng MHO ang pangangailangan para sa isang mas malawak at mas inklusibong community-based approach sa HIV response. Kinailangan ng isang organisadong grupo mula sa komunidad na magsisilbing katuwang sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon tungkol sa HIV, pagbabawas ng stigma at diskriminasyon, pagpapalakas ng prevention initiatives, pagpaparami ng mga nagpapasuri para sa HIV at pag-link to care doon sa mga pasyente na nag-positive at pagbibigay ng psychosocial support sa mga taong nangangailangan. Noong May 2019, sa pangunguna ni Dr. Lovelyn R. Sotoza at ng Municipal Health Office, nabuo ang isang samahang magsisilbing katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kalusugan para sa LGBTQIA+ sector. Kasama ang mga kinatawan mula sa LGU, pribadong sektor, Department of Education at LGBTQIA+ community, isinilang ang LGBT Brooks Point. Bagamat dumaan ang mga pagsubok at pansamantalang paghina ng operasyon, hindi nawala ang pangangailangan para sa isang organisadong sektor na magsusulong ng HIV awareness at community participation. Sa muling pagtipon ng mga miyembro, muling nabuhay ang adhikain. Mula rito ay isinilang ang Arcus Fratrem, isang pangalang nangangahulugang Rainbow Siblings, isang simbolo ng pagkakaisa, pagtanggap, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Bilang tugon sa mga natukoy na hamon, nabuo ang Arcus Fratrem sa pakikipagtulungan ng MHO at ng mga individual na may malasakit sa HIV advocacy at community empowerment.
Nagsimula ito bilang isang maliit na grupo ng mga volunteer at advocates na may layuning maging katuwang ng MHO sa pagpapalawak ng HIV awareness at prevention efforts sa komunidad. Sa pagpalipas ng panahon, lumawak ang kanilang papel bilang peer educators, community mobilizers, at support providers para sa mga nangangailangan ng impormasyon at serbisyong kaugnay ng HIV. Sa pamamagitan ng regular na capacity building, community outreach activities, health education sessions, at pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang sektor, naging mahalagang bahagi ang Arcus Fratrem sa pagpapatupad ng HIV program ng bayan. Ang Arcus Fratrem ay hindi lamang organisasyon ng LGBTQIA+. Isa itong partner ng komunidad sa pagsulong ng kalusugan, edukasyon at pag-asa. Isa sa mga pinakamahalagang prinsipyo ng good practice in health ay ang community participation. Sa bayan ng Brooks Point, ang komunidad ay hindi lamang benepisyaryo. Sila mismo ay naging katuwang sa pagpapatupad ng programa. Sa pamamagitan ng Arcus Fratrem, mas maraming mamamayan ang naabot ng impormasyon tungkol sa HIV prevention, testing, treatment, mental health support at stigma reduction. Ang organisasyon ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng komunidad at ng health system. Sa kanilang mga gawain, mahalagang isinaalang-alang ang pagiging kompedensyal, paggalang sa karapatang pantao, mental health support at ligtas na espasyo para sa lahat. Ang Arcus Fratrem ay inorganize para maging backbone ng ating LGBT community. And of course, ito po ay nagsisilbing support system sa mga people living with HIV. Kami din po ang nag-i-encourage sa kanila na huwag silang umiwas, especially sa screening po. Kasi po, gaya ng sinasabi namin na palagi na ang early detection ay better than late. So, ang aming pong mga kasamahan sa Arcus Fratrem, kami po ay nag-i-educate sa aming mga kasamahan. Nagkakaroon kami ng HIV convention, hindi lamang sa ating LGBT members, but even sa ating mga kabataan para po sila ma-educate at huwag matakot sa tinatawag nating HIV. Kasi ang HIV po ay hindi naman po death sentence. Ito po ay isang sakit na pwede nating pigilan. So, within our peers po sa Arcus Fratrem, nagkakaroon po ng education, hindi lamang sa LGBT members, but pati na rin po sa mga kabataan sa ngayon. We are trying to reach out lahat ng mga kabataan na to educate themselves when it comes to HIV. Ang pagbabago ay mas tumitibay kapag kasama ang kabataan. Sa pamamagitan ng pag-introduce sa kanila ng mga programa na tinatalakay ang mga topic na relevant patungkol sa lumalalang kaso ng HIV. Katuwang natin ng mga NGOs at members at LGBTQ+ volunteers, nakakapaghikayat tayo sa mga kabataan, barangay at mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan na matututunan ang HIV awareness. Dito, nalalaman ng mga participants na ang HIV/AIDS ay walang pinipiling kasarian at edad. Nakakatakot man kaya, nagpapasalamat tayo sa aktibong partisipasyon ng mga tao at suporta ng barangay para maibaba ang lumalaking kaso ng sakit na ito. Nowadays, isa ang Palawan sa tumataas ang bilang na nagkakaroon ng HIV/AIDS at isa ang municipality ng Brooks Point dito sa Palawan ang maraming bilang na merong HIV. Kaya napaka-importanteng maipaliwanag at maituro sa mga kabataan ngayon ang mga usapin patungkol sa HIV para tumaas ang awareness nila na maiwasan at mabawasan ang mga nagkakaroon nito ngayon. Malaki ang ginagampan ng papel ng LGBTQ community sa pagpapalawak ng partisipasyon ng kabataan sa lipunan sa pamamagitan ng kanilang mga advokasya at espasyo. Binibigyang lakas nila ang mga kabataan na makilahok at magsalita. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi lamang sa bilang ng aktibidad o programang naisagawa. Ito ay makikita sa mga buhay na nabago. Noong nalaman ko na meron palang isang LGBTQIA+ community dito sa Brooks Point, which is yung Arcus Fratrem, ay talaga namang natuwa ako at nung nalaman ko yun na may ganun palang mga organization na nagsusuporta sa mga kabaklaan dito sa Brooks Point. At talagang naramdaman ko yung kanilang presensya at talagang alam ko na safe ako sa community na kung anong meron kami dito sa Brooks Point.
Ayan, nakakatuwa pong isipin na ang Arcos Fratrim ay hindi lamang po grupo ng mga bakla, tomboy at sangkabaklaan. At talagang nakikita natin na nais nilang ipalaganap ang advokasya na kung saan maiwasan ang pagkalat ng HIV. At alam naman natin ng mga kaso na yun dito sa ating bayan ay talagang tumataas at lumalaki yung populasyon nila. Kaya nakakatuwang isipin na nagbibigay sila ng awareness sa mga kabaklaan at katomboyan na member ng LGBT dito sa ating komunidad. Ang tagumpay ng programang ito ay hindi lamang nakasalalay sa isang organisasyon. Ito ay bunga ng matibay na ugnayan ng Local Government Unit of Brooks Point, Department of Health, community volunteers, barangay leaders, educational institutions, private sector partners at ng Arcos Fratrim. Sa pamamagitan ng Executive Order No. 19 Series of 2024, muling pinagtibay ng lokal na pamahalaan ang Municipal HIV/AIDS Council upang tiyakin ang pagpapatuloy at pagpapalakas ng programa. Sa patuloy na suporta ng lokal na pamahalaan, mga katuwang na institusyon at ng komunidad mismo na nanatiling matatag at napapalawak ang epekto ng Arcos Fratrim bilang isang huwarang good practice sa pampublikong kalusugan na maaring tularan ng iba pang lokalidad. Ito ang tunay na diwa ng Good Practice in Health, isang programang may inobasyon, may partisipasyon ng komunidad, may matatag na pagkikipagtulungan, may kakayahang magpatuloy at may modelong maaaring tularan ng iba pang pamahalaang lokal. Ang laban kontra HIV ay hindi natatapos sa isang simbolo. Higit pa ito sa isang pulang laso. Ito ay tungkol sa mga taong nagkakaisa, sa mga komunidad na kumikilos, at sa mga paniniwalang ang kalusugan, dignidad at pag-asa ay para sa lahat.